Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang problema nga ni customer hindi stable yung idle niya. Tapos pag nasa biyahe na siya at nag-automatic yung aircon para gumana, biglang bumabagsak yung minor. Yan o, tingnan mo yung dumi na bumabagsak o, di ba? Hindi siya tingnan. Ang problema kasi dito mga boss, tumigas na yung carbon dito sa gilid ng plate niya. Kaya yung minor nito mataas dahil nga sa itong throttle plate niya, naharangan na yan ng tumigas na carbon. Kaya nga kung napanood nyo yung part 1, gasolina muna yung ginamit kong panglinis dito sa throttle body para yung tumigas na carbon na humarang dito sa throttle plate niya lumambot. At yan na nga mga boss, nang inisprayan ko yan ng throttle body cleaner, parang buhagi na nalalaglag yung mga carbon na kumapit dito sa loob ng throttle body. At nawi-witness naman yan ni customer dahil nga sa nanonood siya habang nililinis ko itong throttle body. At kung mapapansin nyo, yung focus ng paglilinis ko nandito sa throttle plate dahil nga sa may kumalso dyan na tumigas na carbon. Mababaliwala rin kasi yung trabaho kapag hindi ko natanggal lahat ng tumigas na carbon dito sa gilid ng throttle plate. Nakita nyo naman itong carbon na natanggal, akala nyo buhangin eh. Kaya nga ang gagawin ko dyan, babanlawan ko pa siya ulit gamit itong natitira ko pang gasolina. Ito kasing throttle body niya mga boss, sa totoo lang, akala mo inamag na yan eh. Grabe yung kumapit na corrosion dyan eh. Kaya nga kung makikita nyo, liliyahin ko yan eh para matanggal lang yung kumapit na corrosion dito sa throttle body ni customer. Siyempre naman kapag nilinis mo yan, hindi lang yung loob ang lilinisin mo, pati itong labas na para naman hindi nakakahiya sa customer. At kung sa'yo naman yung sasakyan, siyempre mas maganda linisin nyo ng maigi. Alam nyo kung bakit hindi ko masyadong pinas-forward yung paglinis ko ng throttle body? Kasi minsan may nagtatanong sa akin, nalinis na daw nila yung throttle body pero ganun pa rin, nagluluko pa rin daw yung minor. Kasi nga mga boss, nang makita ko yung dahilan dahil nga sa dinala sa akin yung sasakyan, ganun pa rin, marumi pa rin yung throttle body, hindi tinanggal masyado yung mga carbon na kumapit dito sa loob ng throttle body, kaya ang resulta, ganun pa rin. Pati itong gasket mga boss, kailangan na malinis nyo pa rin yan para yung mga kumapit na carbon dyan matanggal din. Ganun lang naman. At pag okay na yung pagkakalinis mo ng gasket, punta ka naman dito sa intake manifold mo. Siyempre kahit papaano, bago mo ilagay yung throttle body, pati itong gasket, linisan mo muna itong pinakabukana niya o kaya kung hanggang saan kayang abutin ng daliri mo o hanggang doon lang ang lilinisan mo. Tapos itong gasket bago mo ilagay, pahiran mo muna yan ng kaunting langis o kaya grasa. Yan. Pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik yan sa dati niyang posisyon. Siguraduhin mo namang nakalapat siya ng maayos. Meron naman niyang guide kaya hindi ka maliligaw. Tapos itong bolt na kinapitan na ng kalawang hanggat maaari, bago mo ilagay yan, pahiran mo na yan ng grasa. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong throttle body mo. So para yung loob kung makikita nyo, nalinis ko naman ng maayos yan. Kaya lang yung labas niya, yung pinaka-body, talagang kinapitan na yun ng mancha. Pero natanggal naman yung mga corrosion na kumapit. Kaya ilagay ko na itong dalawang stud bolt niya. Sobrang kapit kasi nitong nut mga boss, kaya pati itong stud bolt niya sumama. Bali ang nakalagay lang naman na tornilyo dito sa throttle body, 3 nut na number 10 at 1 bolt. Na after ko mahigpitan niyang mga nut, pwede ko nang i-connect sa throttle body itong holder ng upper radiator hose. Tsaka ako ngayon pakapitan niya ng 2 nut na number 10 at ipailal ko na rin yung higpit. Tapos pwede mo na ngayon i-connect itong radiator pillar neck niya dito sa holder. Tsaka mo ilagay yung 2 bolt na number 10. Siyempre, ipainal mo na rin yung higpit sa 2 bolt na nilagay mo. Pag okay na, ito na ngayon yung pang-apat na tornilyo na ilalagay ko sa throttle body. Bali bolt yan mga boss na number 10. Pinakapit ko na yan sa thread niya, tapos yung connector nitong throttle body inilagay ko na. Pati itong holder ng connector, ipatong yun na yan dito sa ibabaw ng throttle body. Tsaka nyo ngayon ilagay yung nut niya na number 10. At pag okay na, higpitan nyo na yan. Pati itong bolt na huling nilagay nyo, higpitan nyo na rin. Pag okay na, pwede ka na ngayon pumunta dito sa 2 coolant hose mo, i-connect mo na yan dito sa throttle body. Siguraduhin nyo lang na naisaksak nyo ng maayos yan para hindi siya magkaroon ng leak. At pag okay na, gamit ka na ngayon ng plier, ilagay mo na itong bawat clamp niya dito sa coolant hose. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong air filter niya. Kita nyo naman yung housing mga boss, nilinis ko yan. Dapat ganyan malinis pag nilagay nyo itong bagong air filter. At syempre naman, dapat ilapat nyo ng maayos itong bagong air filter para pag ilagay nyo itong cover nya, hindi kayo mahihirapan. Tapos yung socket wire ng map sensor, pwede nyo na siyang i-connect.
At ito namang inlet hose, i-connect nyo na yan dito sa throttle body. Siguraduhin yung naisalpak nyo ng maayos yan para wala sang singaw. Tsaka nyo ngayon ikalawit na yung dalawang clip dito sa cover ng air filter nyo. At yung clamp naman dito sa inlet hose, dapat higpitan nyo na yan ng maayos. Pag okay na, wala ka nang nakalimutang higpitan, pwede mo na ngayon ilagay itong negative wire dito sa negative terminal ng battery. At dahil nga sa chinisil ko nga pala itong makina ni customer, hugutin ko muna itong dipstick para masukat ko nga itong langis. At ito nga mga boss yung sukat sa dipstick, kulang pa siya. Kulang pa. Kunti lang. Pag ganyan na wala pa sa pull dito sa sukat ng dipstick nyo, syempre ano pang gagawin nyo kundi magdagdag na lang kayo ng langis. At ito na mga boss doon sa mga nagtatanong na bakit daw ganun ang nangyari na after nila linisan yung throttle body, mas lalong nagloko yung minor. Samantalang ginaya lang naman nila yung napanood nila sa video ko. Ganito yun mga boss, pwede kasing pag-start mo, nirevolusyon mo agad. Dapat mag-idle relearn ka muna. Tanging ignition lang ang naka-on sa'yo. Na pag in-start mo nga itong makina, hayaan mo lang siyang mataas yung minor, kusa naman kasing bababayan pag okay ang gawa mo. Okay, start! Okay lang yan. Okay lang yan. Diyan mo lang. Kusang bababa yan. Ayan mga boss, kung narinig nyo, di ba? Pag start itong makina, mataas agad yung minor. Hayaan nyo lang siya. Hindi uubos ng 10 or 15 minutes yan, kusang bababa naman itong minor. O ayan o, kita nyo di ba? Dahan-dahan nang bumababa itong minor. Yung iba kasi nagdi-DIY, naiinip sila eh. Pag start nila, nire-revolution agad yung makina. Kaya nangyayari, nagluluko tuloy yung minor. Bumaba yan, mga 800 ka lang, ano? Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, medyo tumahimik na itong makina niya. Kaya bumaba na yung minor niyan, ibig sabihin. At para makita nyo, punta tayo dito sa loob ng sasakyan ni customer. Maganda na kasi yung to see is to believe. Ayon kasi kay customer, yung dati niyang minor, mataas, maabot siya ng 1K. Tapos ang masakit, bigla na lang pagtataas baba itong minor niya. On ko itong aircon niya mga bossing. Ayan, kung maririnig nyo, itinodo ko yung aircon niyan, kaya malakas yung puga ng hangin. Patay aircon. Ayan, switch off ko itong aircon niya, tapos inon ko siya ulit. At ito nga, nakita ni customer na hindi na bumabagsak itong minor. Maganda naman eh. Ayan o. Umangat naman dito ah. Umangat naman yung minor. Ayan o. Umangat na yung minor ah. Oh, ayan o. Oh, 900 na nga o. Mabagal lang siya. Mag ano. Oh. Oh. Anong hindi gumagana? Maya. Pag mamaya pag nag-automatic yan, bababa talaga. Hindi, ang nararamdaman mo siguro yung nag-automatic. Talagang ano siya, parang... Oh, sige, hintayin natin. Halos mamatay. Hintayin natin. Hintayin natin. Sige. Hindi pa rin kasi makapaniwala si customer na kapag nag-on siya ng aircon, hindi na bumabagsak itong minor. Pero hindi na ngayon. No, biglang gano'n, hindi na ngayon. Kasi nagpa-500 siya para bumababa sa 500. Hindi, kanina kasi hindi pa yung nalinis eh. Observe mo na lang, no? Sige. Hindi ko, sige, hintayin tayo, magiging okay naman na yan. Okay, hindi na lumabas. Diba? Hindi na lumabas eh. Lagi yung gano'n mga customer eh. After mo gawin, ang hinahanap pa rin yung sira. Ewan ko ba? Dapat daw, babagsak pa rin. Nagawa na eh, natural, hindi na maano yun. Oo, di ba? Naka-aircon na yan, oh, hindi naman nagbabago, umangat na siya. Siyempre, nagawa na eh, di ba? Pag umalis ulit si customer, sasabihin natin, bubulong tayo. Switch off natin yung aircon. Ayan, baba yan, o. Ayan, o. Ayan ang nararamdaman mo. Bababa yung minor. Patay ang aircon yan eh. Ngayon, pag nag-aircon ka, aangat yan. Minsan kasi, pag malamig pa, kahit nag-on ka na ng aircon, delay na yung pagbukas ng ano, ng aircon mo. Alam mo kung bakit nagdi-delay? Malamig pa kasi. Thermostat. Kaya minsan nag-on ka ng aircon, ayaw niya pang mag-ano. Ayaw pang gumana agad yung idle up mo.
O yan. O yan. Gumana agad o. O, tingnan mo. O. Di ba? Ang hinahanap ko kasi sir, yung brand new eh, di ba? Na biglang angat eh. Siyempre, medyo luma na rin to sa sakyan mo. Dahan-dahan talaga yan. Oo, hindi yan bibigla na biglang ano agad, angat. Hindi, o kita mo. O, di ba? Road test na lang natin. Mas mataas na siya ngayon, hindi katulad dati. Dati. Bumabagsak ka lang. Ano, 900 nga siya umabot pag naka-aircon, no? Hindi, nalinis din kasi, ano, bago. Kain nga muna tayo. Nagutom na ako. Sisip naman natin makina. Dito kasi sa paggawa ko mga boss, maraming question and answer Ano kay tayo? customer. Pero okay lang yun. Siyempre Una na kinakabahan ito, nga boss. siya. Baka tumirik itong sasakyan niya eh. Pero nagugutom na ako. Kain muna kami. At after ng 45 minutes break, balik na ako dito sa sasakyan ni customer. May mga tanong pa rin kasi siya na dapat kong sagutin. Kaya testing ko ulit itong sasakyan niya. Pa-start ko ulit itong makina. Isa sa mga tanong niya na baka pag tumagal na hindi naka-start na itong makina or na parking siya ng matagal, ibig niyang sabihin baka magloko daw ulit itong minor. Kaya tinesting ko yan para makita niya na stable na itong idle. Ayan mga boss, kung makikita nyo, steady naman itong idle niya, di ba? Kaya katabi ko si customer, ipakita ko sa kanya, i-on and off ko itong aircon niya. At kung maririnig nyo nga mga boss, itinodo ko nga itong aircon niya kaya dinig nyo yung lakas ng blower. Kaya lang hininaan ko mga bossing, grabe, ang lamig pala ng aircon nito. Medyo i-pass forward ko na yung pagtetest dito sa idle niya. I-revolution ko nga yan kung babaksak itong minor kapag binitawan ko. Okay naman eh, oh. Kontrolado naman itong pagbaba ng minor niya. Dahan-dahan naman. Kasi kung may bara pa yan sa throttle body, pag nirep ko yan, biglang Di ba nagbago, babagsak ah? itong minor. Or bababa Hindi ba siya. nagbago? Hindi nagbago. Hindi na. Hindi na. Tingnan mo. Ay, naka-aircon yan, no? O, switch up natin yung aircon. Off. Pababa yan. Ayan. Kaya minsan, ang nararamdaman mo, nasa biyahe ka, siguro nag-automatic yung aircon. Pag namamatay. Oo, pag namatay yung aircon, nararamdaman mo, bumababa yung minor. Ganun ang nararamdaman mo palagay ko. Parang gano'n na. Kaya lang, bumababa sa 500 eh. Mas mababa eh. Ay, siguro dati, pero ngayon hindi na. Ayan. O, aircon natin ngayon, aircon. Mangat naman siya eh. Mangat naman ah. Ayan, pag nag-automatic siya, bababa yan. Mas mababa na siya ngayon. Ha? Yung idle niya, mas mababa na sa dati. Yan. Automatic, nag-aircon na naman siya. Umangat na naman, di ba? Pag narinig mo yung tumutunog na auxiliary pa na pag namatay yan, ibig sabihin, bababa yung minor niyan. Mas mababa na siya ngayon yung idle niya. Hindi katulad dati, nasa 1 lang yan. 1. Tapos pag nire-aircon ko, umaangat pa yata. Umababa. Hindi kaya naman dati mataas yung mirror mo, 'di ba? Nakita mo 'di ba may singaw? Singaw nga eh. Singaw. Tapos yung pinaka-plate niya may nakabara pa. Kaya mataas ang minor. Eh, bumaba siya, oh. Oh, ayan. Ano yan, nag-automatic yan. Nag-automatic yan, basta ganyan. Oh, ayan, nag-aircon na naman, mangat. Yun na naman yung laro niyan. Parang basketball. Dribble. Tama na nga. Masyado na mahaba yung paliwalag ko. Hanga ako dito kay customer. Matagal naming inoobserbahan yung under nitong makina niya kung magbabago pa yung minor. At dahil sa okay na yung minor niya, sabi ko sa kanya, mas maganda road test pa natin para mas masaya ka. Kasi nga, nasa isip niya pa rin na baka daw bigla na namang bumaksak yung minor niya pag nag-on yung aircon habang nasa biyahe siya. Saan ba lumalabas yung ano niya pag nag-aircon ka? Ay, yung ano? Huwag ka tumitigil. Oh, sige. Basta sa, ano, sa mga stoplight. Oh, sige, testingin mo sa stoplight. Doon natin testingin. Kasi para mapatunayan natin na yun nga yung pinanggalingan ng ano.
Yung spapper nito bago na, di ba? Di pa. Di pa. Dapat tayo ginagalaw dito. Pambihira lang. Kaya mong gusto mangyari, wala akong pala pinag spapper. Di ba okay lang? Marami pa namang araw eh. Tsaka ko pa naman yung isang ano. Sige. Sige lang, nandiyan ka lang naman eh. Ka-condition ka. Ayan lang. Ibig sabihin yung palang nalinis, yung palang nagawa ko dito, yung throttle. Throttle change sa makina, sa makina. Ayan, may stoplight. Attention to pedestrians. Attention to riders. Ganyan naman talaga pag lumuluma na yung sasakyan, nagdidelay minsan yung pag-angat ng ano, ng idle at nyo sa aircon. Dahil na rin yung kalumaan eh. First time lang kasi, kaya gano'n eh. Meron naman, biglang tumerik eh. Yun ang kinakatawa-tawa eh. Biglang bumamatay ba? Biglang bumabay Pag namatay, di-start mo. Bagay yun. Sige, subukan mo dyan. Yan, stoplight dyan. Kung babagsak yung minor. Isa tayo, kaliwa kanan. Kaliwa. Oo, ayan. Mukhang stable na siya ngayon. Stable eh. Nakabahan ka na kasi masyado eh. Ayan. Oh, ba, nag-automatic kasi. Ayun sinasabi ko sa'yo, siguro naramdaman mo yung nag-automatic. Pero ano da. Tapos sa angat niya, pag nag-on yung aircon, saglit lang naman yun eh, na bababa eh. Mas mababa sa 500 kasi. Yung dati, yung Oo. before. Kasi Kaya, nga, kasi nga, di ba, marumi din yung throttle mo. Tapos yung base niya, di ba, nakita mo yung pinaka-ilalim ng throttle body, di ba? Hindi na siya makinis eh. May possible singaw, kaya hindi siya nag-i-stable nga yung idle mo. Pero ayan, nag-automatic yan. Nag-automatic yan. Kaya bumaba yung minor. Nag-aircon uli siya, kaya umangat. Ayun, hindi ko pala nagigit. Ang bilis kasi mag-automatic nito eh. Tik, mamaya biglang aanog agad. Mabilis siya. Kahit sa bahay, ang bilis eh, kanina eh. May kinakatakot ko, biglang tumuloy ba? Ay, hindi tutuloy yun. Automatic eh. Patanayan ko sa'yo, hindi tutuloy yan. Patay mo aircon. Hanggang dyan lang yan. Ayan yung pag wala kang aircon eh. Kaya nago na. Inop ko muna yung aircon nito mga boss para yung minor niya nasa mababa lang. Nang sa ganun, maipakita ko kay customer na hindi mamamatay yung makina niyan kahit mababa pa itong minor. Ayan mga boss, ipapatabi ko ito tapos ipapapreno ko. Parang itabi mo dito. Ipreno mo siya kunyari, stoplight tayo. Yan kasi yung isa pang sumbong niya na kapag tumigil daw siya sa stoplight, bigla daw bumabagsak itong minor. Kaya ipinasubok ko rin sa kanya yan. Kaya lang mga boss, okay naman eh. Hindi naman nagbago yung minor. Meron tayo. Abangan tayo. Angat na yan. Kailangan ko lang ng yung comments ba? Para Ay, isip mo baka bigla mamatay. Hindi, bawal lang yun. Pag nag-aircon ka, umaangat eh. Diba? Di nagbago mo na. Diba? Sabi mo, pag bumabagsak, nag-automatic kasi yung aircon, namamatay. Kaya, pupunta siya sa mababang minor. Kaya lang, kinabahan si customer dahil nga sa naka 500 RPM na, bumaba pa ron. At sinabi ko nga sa kanya na ang naging dahilan yung maruming throttle body. Kaya yung idle niya, pabago-bago. At dahil sa okay na ito mga boss, stable na itong idle niya, hindi na rin bumabagsak itong minor, at naintindihan na rin ako ni customer. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayo nakakakuha ng idea. At kung okay lang sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat sa panonood.